Again, Father God, salamat po Lord sa napakagandang araw na ito, God Father. Salamat po Lord sa gift of life, sa strength, sa health, Lord, na patuloy yung pinagkakalob niyo sa amin, O God. Salamat po Lord sa kabutihan niyo, pag-ibig niyo, pagkabay niyo sa amin, O God Father. Minsan pa, Panginoon, lumalapit po Lord kami sa inyong harapan, Panginoon, kung may nakikita po kayong karumihan, mga bagay Lord na hindi po Lord na kalugod sa inyong mga mata, O God Father, patawad po. Basan niyo po Lord kami ng yung banal na dugo upang maramdaman po namin yung presensya niyo, yung pagyakap niyo, yung pagsama niyo sa amin, O God Father. Dalayan po namin Lord na samahan niyo po kami. Sa mga oras na ito Lord, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, Panginoon, dinadalayan niyo po yung praise and worship team. Yes. Samahan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord. Hayaan niyo po, Lord, na mailid po nila kami, Lord, sa inyong presensya, O God, Father. At madama po namin yung banal na Espiritu, O God, Father. Kaya din po, Lord, yung magbibigay ng inyong mensahe, Panginoon, gabayan niyo po siya. Anoin niyo po siya. Hayaan niyo po, Lord, yung salita niyo, Lord, yung makita, Lord, sa kanyang pagkatao, Lord. Itago niyo po siya, Lord, sa inyong likuran, O God, Father. Makita lamang yung pag-ibig niyo, yung pangunawa niyo, yung pagmamahal niyo, yung mensahe niyo, Lord, na tanggapin po, Lord, ng bawat isa sa Lord. Buksan niyo po, Lord, ang aming puso, Lord. Basagin niyo po ito, Lord, kung ano man yung matigas na puso na nandito, ano man po, Lord, dinanakit. Bigati, damdamin namin, Lord, ay bigay po namin sa inyo, O God, Father. Hayaan niyo po, Lord, na patuloy lamang, Lord, baguhin niyo yung puso namin, O God, Father. Hayaan niyo po, Lord, na makapasok, Lord, ang yung salita, Lord, sa puso namin, Lord. Maunawaan po namin ito, maintindihan po namin ito, at higit sa lahat, Lord, may kapamuhay po namin ito, O God, Father. Kaya din po, Panginoon, yung mga kasama namin, Lord, ingatan niyo po sila, dinadalain ko po, Lord, yung bulwagang ito, Lord. Cover this with your precious blood, O God, Father. Hayaan niyo po, Lord, na manahan ng banal na Espiritu dito, O God, Father. Kaugnayin po, Lord, ng bawat Espiritu niyo, Lord, yung bawat isang narito, O God, Father. Hayaan niyo po, Lord, na maunawaan, maintindihan po namin, ma-absorb po namin yung salita, O God, Father. Salamat po, O God. Lord, sa mga oras nito, Lord, sa aming pagsamba, sa aming pag-awit. Hayaan niyo po, Lord, na maibigay po namin yung the best namin para sa inyo, O God, Father. Mapasaya po namin kayo, Lord. Mapangiti po namin kayo, Lord. At maramdaman po namin ang yung banal na Espiritu, O God, Father. Sa Panginoon, salamat po, O God. Umilos po kayo sa bulwagang ito. Umilos po kayo sa buhay ng bawat isang narito. Umilos po kayo sa buhay namin, O God, Father. Minsan pa, Panginoon, sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Parang may mas lalakas na po dyan. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. May your homes be filled with dancing. May your streets be filled with joy. May justice bow to Jesus. May justice bow to Jesus. As the people turn to pray. As the people turn to pray. From the mountains
Let's continue to give thanks and praise to our Lord. Amen? Amen. Some say you're just a good man. Some say you were right. Some say you were in vain. But I say you were alive. Some say you're a prophet. Some say you were wise. Some say you were just a man. But I say you are alive. You are alive. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your greatness. As I live my life, I'll shout your name. I know you're the Messiah. You gave your life for me, and I know you're on me. Jesus, you are alive. You are alive. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. As I live my life, shout your fame, shout your fame, shout your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame, shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame, shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame, shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame, shouts your fame, shouts your fame. Let me shout your fame, Lord. Shouts your fame, shouts your fame. Woo! We love you so much, Lord. We always long for you, Lord. Jesus. His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence.
love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. Lift our hands, Lord. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, we love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Jesus, love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. Lift our hands, Lord. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you, Lord. Jesus. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you, Lord. Love you so much, Jesus. Love you so much. Hallelujah.
you all of my days. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge.
Father God, Lord. Oh, Lord. Forever, I love you forever, I'll stand. Nawa po, Lord, yun yung bigay namin, Lord, sa inyo. Na kahit ano yung nangyari sa amin, Lord, nandyan po kayo sa tabi namin. Kahit na tumatalikod po kami sa inyo, umiiwas kami, Lord, sa salita nyo, sa utos nyo, but still, Lord, faithful pa rin po kayo sa amin. Thank you, God, sa kabutihin nyo, O God, Father. Salamat po, Lord, sa laki ng pag-ibig nyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, relax muna. So, yung mga bata po, meron po tayong ano sa taas na. So, yun. Bago po natin tingnan yung Word of God, prepare na po natin yung sarili natin. Prepare na po natin yung puso natin, yung isip natin, yung attention natin. Focus na po natin kay God. Tapos yung mga nagno-notes, siyempre, ihanda na po natin yung kailangan natin ihanda. Higit sa lahat, yung puso natin, ihanda na natin para payapang makapasok yung salita ni God sa buhay natin. Huwag na tayong lumaban, huwag na natin i-resist. Huwag na tayong mga clearan. Tanggapin na lang natin kung ano yung salita ni God. Be humble enough dahil si God mahal ng mahal tayo. Okay, tawagin ko na po ang magbibigay ng mensahe si Pastor Lasin. Amen. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Hindi natin sinasabi ngayon sa oras nito, you are in the safest place in the world. Nandito ka sa pinaka-tahimik, sa pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Yan ay ang lugar kung saan ang naroon ang presensya ng Panginoon. Are you blessed? Amen. Amen. Maging sa pamamagitan ng mga pag-awit natin, kung ibinibigay natin ang buong puso ito, gumagalaw ang Panginoon. Nagpapalampakan ng mga anghel, sumasali sila sa mga awiting ibinibigay natin para sa Panginoon. And this make our Lord happy. Kasi nakikita niya sa puso natin na binibigay natin kung ating kalakasan na mapapurihan siya kahit sa pamamagitan lamang ng pag-awit, pagtutog ng mga instrumento na ibinibigay natin ang buong puso sa Panginoon. Nagpapalit siya rito ng mga kalakasan at katugunan sa mga problema nasa sa atin sa kapanahonan. Because God is good all the time in our lives. Laging mabuti ang Diyos. Dumadaan na tayo sa pagsubok. Pagsubok lang yan, hindi yan tinatambayan, kundi hayaan lang natin na dumaan ito. Ano kong ibig sabihin? Huwag mong pagtuunan ng pansin masyado ang mga pagsubok na nasa iyo. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pagtawag sa Panginoon na nakakaalam kung anong nasa puso mo, kung anong nasa kalooban mo. Para patuloy siyang makakilos, hayaan natin ang Panginoon ang gumalaw. Pag binigay na natin yung problema sa Panginoon, magpasalamat na lang tayo. Sapagkat gagalaw na siya. Dahil sa pagpapasalamat mo, nakita ng Panginoon doon ang pananampalataya na meron ka. Na pag binigay mo, nasa Panginoon na yun. Ang kailangan mo na lang gawin ay magpasalamat palagi sa Panginoon. Siya ang tutugon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Alam ba ninyo na kinasasabi ka ng Panginoon na marinig ang bawat isa sa atin? Alam ba ninyo na gusto ng Panginoon na marinig ka? Magkwento ka sa Kanya, magsalita ka sa Kanya, sabihin mo kung ano ang laman ng puso mo. Sabihin mo kung anong meron ka. Sabihin mo sa Panginoon yan. Yun ang kinasasabi ka marinig ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Pero, ang mga tao pa, busy-busy na sa kapanahonan ngayon. Wala nang isang panahon para makipagkwentuhan sa Panginoon. Ang Panginoon palagi gusto mapakinggan ka. Gusto marinig ang tinig mo. Gusto marinig ang problema mo.
Gusto niyang marinig na ibinibigay mo ang problema mo sa Kanya. Gusto marinig ng Panginoon ang lahat ng yan para makagalaw siya sa buhay mo. Pero kung wala tayong ginagawa, ano gagalaw ng Panginoon? Although may pangako ang Panginoon na hindi kayo iiwan, ipababayaan man, gusto ko pa rin marinig ng Diyos. Siya nagbigay buhay sa atin, na tayo narito, malakas, may katagumpayan dahil narito tayo sa mundong ito at meron tayong katagumpayan sapagkat tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi ng Panginoon sa Proverbs, huwag kang manangan sa sarili mong kahulugan. Huwag tayong dumipende sa kaalaman natin. Huwag tayong dumipende sa sarili natin kaisipan. Mariyan ang Panginoon na sinabi niya, ang tumi. Umapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob. Umapit tayo sa Kanya ng bukas ang ating puso at handang makinig ang Panginoon sa iyo. Ito ang nakakatuwa sa buhay ng mga mananampalataya. Kilala ka ng Diyos at nakahanda palaging makinig ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay anak niya. Kanino ka hihingi ng mga payo, hihingi ka ng payo sa mga kapwa mo, dumiretso ka sa Panginoon sapagkat siya ang tunay na nakakaalam kung anong meron ka sa buhay mo. Huwag natin ipagsabi na kung minsan ito ang nagiging mitya ng kaguluhan. Kung maliit na salita, pag ibinalita mo sa isa, palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Kaya pinakamabuti, ang Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan, ang Diyos na nagbigay sa atin ng karunungan, tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Pangako ng Diyos sa iyo, hindi kayo iiwanan, hindi ka pababayaan. Ano man ang dumating sa buhay mo, ano man ang dumating sa mundong ito, hindi ka pababayaan ng Diyos na sinasamba mo. Amen. Kung minsan, ang tanong sa tao, sino ba ang Diyos na sinasamba mo? O, sino nga ba? Ang tunay na Diyos na sinasamba mo ay ang tinanggap mo bilang Panginoon at sarili mo tagapagligtas. Meron dito tinatawag na repentance, yung pagsisisi. Bago mo siya tinanggap, naroon sa puso mo na talagang ibinibigay mo na sa Diyos yung pamamahala niya sa buhay mo. Pag ibinigay mo na sa Diyos yung pamamahala niya sa buhay mo, siya nang gagalaw. Siya ang kikilos. Walang taong hindi dumadaan sa pagsubok. Lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Upang makita ng Panginoon, doon sa pagsubok na yan, lalo mo siyang hahanapin. Lalo mo siyang nais makausap. Nais mong magkwento sa Kanya. Gusto mong ikwento sa Kanya ang problema mo. Gusto mong ikwento sa Kanya, Lord, ganito, parang magulang mo siya na pinagkukwentuhan mo. Dahil anak ka ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Anak tayo ng Diyos at tayo ang kinauuhawang makausap ng Diyos. Tayo, hindi kailangan maraming sa kaalaman mo tungkol sa lahat ng maraming bagay. Magpapakumbaba ang unang tinitignan ng Panginoon sa atin na wala tayong maasahan, hindi ang Panginoon lang. Na siyang nagbigay sa atin ang buhay sa mundo ito. Upang may potensyal na inilagay ang Diyos sa iyo. Sabi nga, hindi ka pa isinisila, may plano na ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May talento na ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi natin alam because we do not listen to the Word of God. Nakakaligtaan natin basahin ang Kanyang banal na salita. Nakakaligtaan natin na mayroong gawain katulad nito na umukuha ng kunting oras sa buhay natin. Pero wala tayong time. Mas marami tayong time sa mundong ito na kaaway ng Diyos ang karamihan sa nakakapagpagulo ng buhay ng tao sa mundong ito. Dahil ang gusto ng kaaway, sabi nga, hindi na niya papakialaman kung minsan yung mga kasama na niya. Mga kasama na niya na nabubulit sa masama.
Hindi na yung gusto niya makasama. Gusto niya mga bago. Bagong ano? Bagong kaluluwa rin ang gusto mo. Sino yun? Yung mga mananampalataya na bumalik sa mundo ngayon. Nakikita natin kung ano ang pag-iinganyo ng mundo sa buhay ng tao sa panahon. Na kumukuha ng time, para mawalang ka ng time, para sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa ating bawat isa sa atin. Although napupunta ka, pansumandali, o nandun ka sa tinatawag natin na mundo, come back to God. Ang laging panyayan ng Panginoon, laging present tense. Come. Come to me. Bumalik ka. Muli, lapit lang tayo muli sa Panginoon. Pagsisihan natin, kung nakaraan, yung past, tapos na yun. Yung nakalipas sa buhay mo, some people ay nahihiraning paalalahanin lagi yung nagawa niya kasalanan noon pa. Nung araw pa. Past is past. It is not your destination. Tapos na yun sa buhay mo. Pinatawad ka na ng Panginoon. Wala nang puwang nakalipas sa buhay mo. The Lord said, I am the Lord, I change not. Hindi nagbabago ang Diyos ng pagmamahal sa iyo. Sa bawat isa sa atin. Sa kapanahon na ito, although maraming nakakapagpagulo ng aming sarili, na iniiganyo tayo, na nag-aaksaya ng maraming panahon, sa mga hindi dapat pag-aksayahan ng maraming panahon, iniisip mo yung problema mo, kung paano, hindi ka pa marunong mag-share ng word of God. No, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon sa iyo. Ang tinitignan ng Panginoon sa iyo, your availability to serve Him. Hindi tinitignan, sabi ng Panginoon, ikaw ba grade ka? Anong grade ka na? Tapos, walang mga requirements na gano'n ng Panginoon. All the things that God wants us from us is our availability. May time ka ba para sa Panginoon? Nakahanay ka pa ba sa Kanya? Nandoon ka pa rin ba? Nagpapatuloy ka ba? Huwag mo sabihin, wala kang alam. Binigyan ka ng kaalaman ng Panginoon. Paul, wala siyang kaalam-alam. Kahit na anong bagay, wala silang alam. Si Paul, si Peter, ang ibang mga disipulo. Pero nung iharap sila sa Sanhedrin upang lipisin, the Lord said, I will open your mouth. Ang Diyos ang magbubukas ng bibig mo, hindi ikaw. Kaya huwag kang manangan sa sarili mong kaalaman. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Ang Diyos ang magbubukas ng bibig mo when the time has come for you to share the Word of God. Wala tayong dapat ikatakot. Lahat ibibigay ng Diyos dahil anak niya. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon dahil ikaw ay anak niya. Kaya gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Biro mo, gano'n na lang, ibig sabihin, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya, pag yung isa-isa niyang anak, ibinigay para sa kaligtasan. Ibinigay yan para sa iyo. Dugo ang ipinagtubos ng Panginoon sa iyo. Dugo. Kaya sabi ko nga, pag naririnig ng kaaway, by the blood of Jesus get out, makalipas na kinakuyan. Bakit? Yung dugo ang ginamit na pansalba, pangliligtas sa iyo. Walang iba. Dugo lang lang pa. Tilak lang. That is the highest form of payment that the Lord has given for our salvation. Ibigay ka ang kanyang tubo para sa katubusan. Kaya nakapako, Panginoong Jesucristo, sa bundok ng Kalbaryo, umaali-aligid ang demonyo. Akala niya, tagumpay na siya, mamamatay na siya, pumapalakpak siya. But then, ang kagalakan niya, after 3 days, bumangon muli ang Panginoon.
at nabuhay na maguli. Nakita ng kaaway. Even the devil believe in the Lord Jesus Christ. Pero kaaway siya, pero naniniwala siya. He knows the end is coming for him. Alam niya, dumadating na ang sandali ng kawalan para sa kanya. Kaya nandiyan po, nanginginig yan, takot yan sa Panginoon. Pag narinig niya, sabi natin, pag narinig niya, at dugo ng Panginoon, kumakalipas ng takbo. Dahil yan ang ginamit na panliligtas sa tao. Na ginamit ng Panginoon na kapaparaan ng ito. Ayaw niya ang mapahamak ang tao. Bakit? May kapahamakan kasi sa mundo. Ayaw niya mapahamakan sino man sa tao. Kaya, sabi natin, wala ng mga disciples, wala yung 12, wala yung 72, wala yung 120, and there are so many people na naging disciple ng Panginoon. At ang mga disipulo ito, sabi natin, they go places na wala ng Panginoon, lalong naging masigasig ang mga tao ito upang ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan na tanging sa Panginoon lamang nanggagaling. Hindi pwedeng bayaran ito ng salapi. Hindi pwedeng bayaran ito ng kahit na sa pinakamatalino tao sa mundo ito. Walang katumbas ang kaligtasan ito ibigay ng Panginoon. Ito ang hinahangad ng marami sa kapanahonan ito. Ang magkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan, ang buhay. Ngunit hindi mapapasa kanila ito. Kung hindi nila tatanggapin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life. Kaya nga sinabi sa John, pagkatapos ng John 3:16, ang nanampalataya ay hindi nahahatulan. Ngunit, hinatulan na. Ibig sabihin, tapos na sa husgado na guilty ka na. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. You can see the Bible. Nahatulan na ang lahat ng hindi sumasampalataya. Kaya ang mga disciple, sa awa nila sa mga tao, Lord, gamitin mo kami. Use us, Father God. Kahit napatayin sila, nobody among the crowd give up the belief in God. Hindi nila pinagpalit sa anumang bagay ang salitang nasa sa kanila. Walang pwedeng kumuha ng salita ng Diyos sa iyo. Kaya patuloy nila itong ibinahagi sa buong mundo. And they were the disciples that it is said, they turned the world upside down. Pinalitan ang mundo. Dahil sa magandang balita na dala-dala ng mga disipulo nito. At nakarating sa kapanahonan natin ngayon, ang magandang balita ng kaligtasan na ito. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nakarating sa atin ang magandang balita ng kaligtasan na ibinigay na sa iyo, walang pwedeng magnakaw ng kaligtasan na nasa sa iyo. Meron ba? Wala. Once you are saved, you are saved. Pero huwag mong hayaan na ang kasalanan ay manatili sa iyo. Repent agad ang kailangan mo. Pagsisina natin. It is eternal life. Buhay na walang hanggan. I give them eternal life. Binigay na yan sa'yo. Walang pwedeng bumawi yan sa'yo. Sana sinabi na sa Bible. Pag nagkasala ka, babawiin ko sa'yo. Is there a verse? Napakasarap ng isang tao na tumanggap sa Panginoong Yesus as Lord and Savior of their life because sigurado ka na ng kalalagyan mo, I go a place to prepare for you. Nakahanda na ang mansyon na paglalagyan sa iyo because you are the Son of the living God. Amen. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, tayo tinawag ng Panginoon.
Pero makita natin sa book of Isaiah during those time, sa aklat ng Isaiah, Isaiah was commissioned by God. Tinawag siya ng Panginoon upang mag-prophesy sa Judah during that time. Bakit? Ano nangyari during that time sa Judah? Hallelujah. Pero bago tayo tumungo doon, kilala niyo si Winston Churchill sa history, no? Sa Great Britain yan, na tinanong ng mga tao, paano po ba maging isang mahusay na politiko? Ang tanong ng mga tao. Ano sinabi ni Winston Churchill? Dapat sa isang politiko, alam niya kung ano mangyayari bukas, alam niya kung ano mangyayari sa isang linggo, alam niya kung ano mangyayari sa isang buwan, alam niya kung ano ang mangyayari sa isang taon. At kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, may solusyon. Siya sasabihin kung bakit hindi nangyari ang mga bagay na ito. Yan ang katalinuhan ni Winston Churchill. Pero sinasabi natin ngayon, Isaiah was commissioned by God. Ibig sabihin ng commission was given an authority. Binigyan siya ng authority upang ipahayag sa Judah. Kung hindi sila magsisisi, judgment will fall upon them. Bakit? Nahirapi na sila sa masasarap na bagay, kung anong pinalalagyan nila ngayon. Natuto na silang sumamba doon sa sinasamba ng mga bayan na sumakal, lumusog sa kanila. And there is selfishness. Kung meron ako, ba't ko bibigay sa'yo? Akin lang ito. Diba? Meron mga tao ganyan sa panahon ngayon. Akin lang ito. Pasensya sila kung wala sila. Pero tinitignan ng Panginoon sa puso ng tao ay ang isang pagiging mapagpakumbaba. Wala naman tayo dapat ipagmayabang. Wala naman tayo dapat na ipagmalaki. Lahat tayo nilalang dito na walang damit. Nagkaroon ka lang ng ganyan, ay meron ka. Paano yung wala? Ano sinabi mo ng Panginoon? Kung dalawa yung code mo, ibigay mo yung isa. Kung may pagkain ka, hatian mo sila. Kung may tubig ka, painumin mo sila. Simple lang ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ng tao. Kaya ng mga panahon na yun, kinumisyon ng Panginoon si Isaiah. Pagdating ni Isaiah sabi gano'n ni Isaiah, I saw the Lord. Ito ay isang pangitain. Hindi yung actual na nakita niya. Hindi, ito ay nasa pangitain na pinakita ng Panginoon sa kanya. Pagdating ni Isaiah, let's go first to chapter 2, but Isaiah chapter 6. Tignan lang muna po natin, bago natin ituloy ito. In the year that King Uzziah died, I saw, nakita niya, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Sige, tuloy-tuloy lang hanggang sa 13. Tuloy-tuloy lang hanggang sa verse 13. Isaiah chapter 6, 1 to 13. Okay, verse 2. Above it stood the seraphim. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto one another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the host of the Lord moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the servants flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, Jesus touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, until the cities are laid waste and without inhabitants. The houses are without a man. The land is utterly desolate. The Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. But yet, a tent will be in it, and will return and be for consuming, as a terebinth tree, or as an oak, whose stump remains when it is cut down. So the holy city shall be its stump. Let us pray. Pwede po tayo tumayo, and let us pray. Father in heaven, we thank you for the wonderful message that you have prepared for us. Maraming salamat po. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso, bigyan mo kami ng unawa, upang malansap po namin ang ibig mo sabihin sa amin sa araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, maging sa kasama namin na nasa Facebook Live. Patuloy mo rin po silang kalingain at maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito. Lord, gamitin mo lamang po ang dahil ng iyong pagpapala. Ikaw po ang nais namin na maitaas. Ikaw ang lumutog sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang dumurog sa pusong matigas. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa amin. Tunay, Panginoon, wala kaming kakayanan kung wala ka sa amin. Kaya we are fully dependent upon you. Let your holy words and your blessing flow within this place. This I pray in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Makakaupo na po tayo. Sabi natin, sa mga kapanahonan ito, sabi nga po, ang prophet during that time, ang kinakausap lang ng Panginoon, alam na natin, the prophet, the priest, and the king. Ito lang ang pinagkakatiwalaan ng tao na maghatid ng magandang balita sa mga tao. Kaya minsan, kapag dumadating ang propeta sa isang lugar at makita ng mga tao, takot na po yung mga tao. Ano po yung pinasasabi ng Panginoon sa amin? Nakikinig na sila. Dahil ang Panginoon, sa tatlong tao lamang ito nakikipag-usap. At kung minsan, hindi maganda ang dala-dala ng mga propeta, ngunit kadalasan ay para muling magbalik ang mga tao sa Panginoon. So, sabi natin, God's prophet were correct at all times. Ang mga propeta ng Diyos ay palaging tama noong pang mga kapanahon na ngayon. At kung hindi tama ang kanilang sinasabi, wala ang liwanag ng Panginoon at hindi ginamit ng Panginoon ang mga tao na yun. Ano ang basihan? Katotohanan. Nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi ng propeta ng Panginoon. Ngunit kung taliwas sa salita ng Diyos at daladala ng tao may dala ng sinasabi ng magandang balita, sinasabi, hindi ito pinasihan ng Panginoon. Isaiah has the light of God. Meron siyang ilaw na nagmula sa Panginoon. At ito ang daladala niya. Nung pumasok siya, nakita niya ang kanyang sarili na pumasok sa loob ng templo. Ang tingin niya nasa korte. Sa korte. Sa courtroom. Ang tingin niya na naroon.
Hindi malirik ng kanyang kaisipan ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na kanyang nadama pagpasok niya sa courtroom na yun para may husgado upang maghusga. Ang laylayan ng Panginoon, it filled the temple. Ang karangyaan ng Panginoon ay umabot at ang pundasyon ay narinig sa loob ng templo. Sa kapangyarihan ng Diyos na naroon. Meron doon tinatawag na seraphim na 6 ang pakpak, 2 nakatakip sa mata, 2 nakatakip sa bibig, 2 nakatakip sa katawan. At sila ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Kaya, nang pumasok doon si Isaiah, hindi niya pa limit akalain na ganun ang kinalala niya ng Diyos. Ang kanyang damit ay nakalatag sa buong templo na nakahihindig ang katahimikan at ang pagpupuri ng mga nasa sa loob ng templo. Ang mga angels naroon. Seraphim are the number 1 of the angels na tinatawag sa kapanahonan. Hindi mailarawang mabuti sa naramdaman ni Isaiah ang kagandahan, ang kadakilaan, at karangyaan ng Panginoon na naroon. At ang kaanghel na ito ay patuloy lang na nagpupuri ng Holy, Holy, Holy. 3 beses. Ito ay para sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang kanilang pagpupuri. Naroon siya sa kalagitnaan at nadadaman niya. Parang ang tingin niya sa sarili niya ay napakarumi niya. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay nagbabadya ng kanyang kaliitan ng sandali ko. Kaya, kailangan mapagsisihan niya muna ang kanyang mga kasalanan. Kaya sinabi, oh, di ba? Sinabi, oh, speak. I have an unclean lips. Marumi ang aking bibig. Tayo ba? Sabi natin, nagtutuligas ka. Hindi man ibig sabihin ito. Marumi ang mga lumalabas sa salita sa bibig mo. Hindi ka ayang pakinggan ng kahit sa sino mga tao. So, kung tayo ba ang naroon sa courtroom na yun, sa tingin nyo makakatingin tayo sa Panginoon? Hindi. Hindi natin kayang katingnan ang kanyang kaniningan at ang kanyang kadakilaan. Si Isaiah, woe is me. Sabi niya, habag ako sa kalagayan kong ito upang makaharap sa Diyos. Pero tayo, sometimes galing tayo sa labas, kahit na ano lang iniisip natin, pupunta tayo sa church, nandun lang tayo. But, do we see our need? Nakahanay pa ba tayo? Nung unang tayo ipatawarin ng Panginoon sa aming mga kasalanan, naging napakabait mo na, pero unti-unti, bumabalik tayo, unti-unti, sa dati nating pagiging tao. Huwag sinabi mo, kung nakagawa man tayo ngayon, now is the accepted time for us to ask forgiveness and truly repent for the sins that we have made. Balik tayo. Patawarin po ako, Panginoon. Lord, nagsisisi po ako, hindi ko na po gagawin ito. Yan ang hinihintay ng Panginoon sa atin sa kapanahonan. Kaya si Isaiah, kinumisyon na ng Panginoon, pero ang tingin niya pa rin sa sarili niya, marumi ako. Kailangan magpalinis tayo sa Panginoon. Siya lang ang makapagbibigay ng kalinisan. Yung sa 10 beses ka na naligo, hindi mo, marumi ka pa rin. Kung ang mga lumalabas sa bibig natin ay hindi kaaya-aya sa ating kapwa. Minsan nagagalit tayo, nakakapagsalita tayo ng maganda. Balik tayo agad sa Panginoon. Balik tayo agad, humingi tayo agad ng patawad sa Panginoon. Yun, patawad po. Huwag ka ng kasi po, no, hindi ang pakikinggan ng Panginoon ng kasi mo. Humingi ka ng tawad ng diretso. Pagpalinis tayo sa Panginoon para ibigay sa atin ang kalwalhatian na magamit niya
ang talento na nasa iyo. Huwag mong bulukin yung talento ng Panginoon na binigay sa iyo. You're a child of God, tinanggap mo siya. Ano susunod doon? Sabi natin, kung mabaptize ka, kailan ka pa ba nabaptize? Pagkatapos mo mabaptize at saka ka maglilingkod sa Panginoon. Because it is the pattern of the Lord Jesus Christ. 30 years, lumabas na siya. Hindi na sinabi after 12 years kung ano nangyari sa buhay niya. And the Bible says, when he was already 30 years old, lumabas na siya, nagpabautismo kay Juan bautismo upang makapagsimula na siya ng gawaing paglilingkod sa Diyos Ama na sa langit. For 3.5 years, ginugol niya ang kapanahunan upang maghayag ng magandang balita ng kaligtasan sa mga tao, magpagaling sa mga may sakit, maglinis ng mga inaalihan ng masasamang espiritu. Yan ang kanyang ginawa. At isa-isa niya tinawag ang mga taong maglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng mga disipulo. Isa-isa niya tinawag ang mga ito. Bago niya tinawag ang mga ito, ginawa niya muna ang karapatan na magpabautismo. You are already baptized, you have to start working for the Lord. Wala tayong kaso na, hindi ako marunong, hindi. If you are really available, ito po lamang ang tinitignan ng Panginoon. Siya ang magtuturo sa iyo. Siya ang magbibigay ng kaalaman sa iyo. Tibay at lakas ng loob ang ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Huwag kang matakot. There's no fear in serving God. Basta tayo handa kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya, kapanahonan ngayon, nandito na, nakarating na sa akin ang magandang balita, natanggap na ninyo siya as Lord and Savior of your life. Ngayon ay nakapaglilingkod na tayo sa Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay, nakakapaglingkod ka na, gawin mo ito ng taos sa puso mo. Ano ba hinihintay ng Panginoon sa iyo? Ang magpagamit ka sa kanyang tumasan. Ito lang ang magagang pananalig sa ating buhay sa kapanahon na ito. Iba't iba ang gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Karang sinabi sa atin, ang the Great Commission na go ye and preach the gospel. Go. Not come to the church, but go. Sabi natin, lahat halos ng mga milagro ng Panginoon at pagpapagaling sa mga may sakit ay hindi nangyayari sa loob ng church. Ito ay nangyayari sa labas. Dahil doon matatagpuan ang iba't ibang klase ng tao. Dito, born again na tayo. Meron pa bang share dito? Dito, nag-meeting tayo para lalo kumula ng kaalaman natin tungkol sa Panginoon. After na matuto tayo ay lalabas upang ipahayag yung kaalaman na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo ay nasa cell group. Sino po ba dito ang wala pa sa cell group? O lahat naman pala nasa cell group eh. Kaya lahat, nalalaman na nila kung ano ang obligasyon nila sa kapanahon na ito. Katulad ni Isaiah, kinumission siya ng Panginoon. And the Lord is commissioning each and every one of us. I have chosen you to bear fruit, sabi ng Panginoon. Tinawag tayo upang mamunga yung binhi na inilagay ng Panginoon sa ating puso. That is only a seed. When you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, may inilagay na binhi ang Panginoon sa puso mo. Ano ang binhi ito? Mababayaan lang ba yun? Pag binayaan mo ang binhi na yan, hindi yan matutubo. Ang bining nilagay sa'yo, kung ilalagay ito sa lupa, tutubo ito. Di ba yung natural na binhi? Natural na buto. Kapag ito ay tinanim mo, tutubo ito. Lalago ito. At makukunga ito. Pero yung binhi, spiritually na nilagay ng Diyos sa'yo, ito ay ang kaalaman na makapagbahagi ka sa iba ng kung ano ang binahagi ng Diyos sa buhay mo. Na kailangan magamit tayo ng Panginoon. Ito lang ang kinakailangan sa kapanahon ng ito. Ang magamit tayo ng Panginoon kahit nasa maliliit na bagay upang tayo ay maging kaaya-aya sa Kanya. Ang kaalaman ay hindi binigay sa mga hindi mananampalataya. Ito ay binigay sa iyo
para magamit mo. Pero ngayon, nasa kapanahunan ka sa ngayon na ikaw ay makapagbahagi ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi naman nangangailangan ito ng magiging kaalaman. Sabihin mo lang sa kasama mo na makita sa iyo, alam mo, mahal ka ng Diyos. Pag sinabi mo yan sa isang tao na mahal ka ng Diyos, maaaring magulat siya. Ito lang maliit na salita na ito na pinapahayag mo na mahal siya ng Diyos. Maaaring magtanong siya sa iyo. And that will be the starting point na makapagbahagi ka. Kasi nung araw ako, mas masahol ako sa iyo, mas suplada ako sa iyo, mas masalbay ako. Pero, may nagbahagi sa akin ang magandang balita ng kaligtasan. Walang hindi mabigat, kundi ang sarili mo ang nakataya dito. Kailangan lang, pero pag lumalapit dito, di ba, sinasabi natin, before to mind your sin. Isipin natin yung mga nagawa natin pagkakasala na abot ng kaalaman mo. Lahat ng kasalanan na gawa mo sa iyong kapwa, kahit na kanino, basta pinihin mo ng kapatawaran ito sa Panginoon. Kailangan madama mo yung pagsisisi sa kasalanan na ito. Lord, patawarin ko ako. Hindi ko kaya ang kabigatan ng kasalanan na gawa ko sa iyo. Pero lumalapit po ako na ang ko po, ang mga kasalanan ko ay magawa ko bilang pagsalansan sa iyo. Pero narito po ako at humihingi ng kapatawaran. Patawarin po. Inubusan ko na po kayo ang aking puso. Inaanyayahin ang pumasok pagkat tinatanggap na kita ngayon bilang aming Panginoon at sarili at pagpintas. Salamat po sa kamatayan ko doon sa bukod ng Kalbaryo na isa ako sa naging benepisyaryo ng pinagtagal na dugo at tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon at sarili at pagpintas. Ikaw na po ang mamahala sa buhay ko. Maraming salamat. Kapag iyan ay binikas mo ng buong puso at galing sa tunay na katauhan mo, mararamdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay. Mararamdaman mo na kahit mahirap ka, kahit wala ka, ang kasiyahan, ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon ay sapat. More than enough. The love of God will fill is more than enough. Walang kapantay na anumang kaymanan na sabi na natin, mapasayungan ng buong kaymanan ng buong mundo. Katumbas ng isang kaluluwa. Gaano mang karami ang mga bituin sa langit, wala pa rin binagbat yan sa isang kaluluwa na gusto ng Diyos na mapangalagaan mo. Lahat ng ito, sapagkat iiwanan natin ang lahat sa mundo ito. Sabi natin, lahat tayo mawawala sa mundo ito at dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Kapag muli ang lahat sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, umaksyon na tayo upang sila man ay makatanggap ng kaligtasan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. May problema ka? Marami kang utang, marami kang pananagutan, bigay mo sa Diyos yan. Hindi mo kaya yan kahit na maloko ka sa kaiisip niyan, walang mangyayari. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Come to me, all you labor and heavily laden. Kayo na mga nabibigatan sa problema. Kayo na nabibigatan sa mga buhay ninyo ngayon. Lumapit kayo, sabi ng Panginoon. Bakit tayo pinalalaki? Hindi niya patis na makita ka na nagduro sa kanya, umiiyak ka. Nakikita niya na gusto niyang pahirin ang iyong mga luha. Pero ayaw mong lumapit. Hindi makagagal ng Diyos. God is fully dependent
upon the word from your mouth of what you speak. Kung wala kang sinasabi, paano kikilusan mo sa buhay mo? Buksan mo. Sabi sa Psalms, open your mouth that I may fill it. Buksan mo yung bibig mo para yan ay punuin ko. This is the book of Psalms, of Proverbs. Paano gagalaw ang Panginoon kung wala tayong sinasabi? Paano gagalaw ang Diyos na nagdadasal ka lang sa sarili mo? Open your mouth, saith the Lord. Buksan mo yung bibig mo para punuin ko yan. Pero wala tayong sinasabi. Paano gagalaw ang Panginoon? Pero pag sinabi mo, Lord, Lord! Kaya sinasabi ng Panginoon, Lord, awake! Awake! Pag sinabi ng dalawang ulit, napaka-importante ang ibig sabihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng awake? Gumising ka! Gumising ka! Bakit? Natutulog ka. Wala kang alam. Kasi nasabi ng Diyos, gumising ka para makakilos ang Panginoon sa buhay mo. So, makita natin na ang pagkilos ng Panginoon ay ayon sa atin. Pag lumalapit tayo, pag nagagalit tayo, bigay natin sa Panginoon ang lahat. Wala tayong kayang gawin sa mga problema na nandito sa ibabaw ng mundo. Pero kapag ibinigay natin sa Panginoon ang mga problema ito, gagalaw ang Panginoon. Makakaharap tayo sa Kanya ng matuwid. Kahit wala tayong kahit na ang dito sa mundo, nasa nariyan ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Bakit? Kasi nagkukwento ka sa Kanya. Kung kwento mo yung buhay mo, yung kawalan mo, kinukwento mo sa Kanya. At ang Panginoon ay patuloy at matyagang nakikinig sa iyo. At pag bumili ka, ask and you will receive. Seek and you will find. Ganyan ang Panginoon natin. Nahanap yan palagi. Tayo, nasa ka pa yung anak ko, hindi ko na siya naririnig ngayon. Tinanggap niya ako as Lord and Savior of His life. Pero nasa na siya ngayon. Hindi ko na siya naririnig. I miss Him so much sa iyo ngayon. Namimiss ko na siya. Hindi ko na siya nakakausap. Hindi ko na siya nakikita. Ganyan ang ka-importante sa Panginoon. Ganyan tayo ka-importante sa buhay na ibigay ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ganun ang Panginoon sa Judah at sa Israel during that time. Bakit? During that time sa book of Exodus, nakipag-covenant sila sa Panginoon. Nakipag-covenant. But, as time goes by, nahiratin sila sa mga bayan na kanilang imbis na sila ang lulusog. Minusog na nila, pero nakipamayan sila sa mga tao ito at natutunan nila ang hindi magagandang ugali ng mga tao ito hanggang sa tuloy-tuloy silang tumalikod sa Diyos. But God always give hope. Lagi na ibibigay ng panibagong pag-asa ang Panginoon. Marumi ka ngayon, lilinisin kita na lumapit ka lang. Lagi may kasamang pag-asa ang ibinibigay ng Panginoon. Isaiah, sige, lutan sila. Hanggang kailan po? Pinakita na sa atin kanina. Hanggang kailan po? Hayaan mo silang magdusa. Because si Isaiah, dumating sa conclusion, Isaiah closes promising one day, without a promise of hope, that one day, Jerusalem will be a city of righteousness. Ito. Sa panahon na natin ngayon, ano ang nakikita natin sa ating buhay? Nakahanay pa ba tayo
O basta dalang paglinggo, nandito tayo. Pagkatapos umuwi, wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Ito ngayon ang kinauuhawa ng Panginoon sa kapanahon ng ito ng buhay natin. Ang makita na tayo naglilingkod. Yung ano yung paglilingkod na yun? Ipinapanalangin mo ba yung kasama mo na mayroong karamdaman? Ipinapanalangin mo ba yung kapatid mo na papunta na sa kawalan? Walang makain? Nagbibigay ka ba para sa kanya? Tumutulong ka ba sa nabibigatan ng mga may problema? Ganun ang Panginoon. Ganun ang mga ginawa ng mga disipulo. Binigyan sila ng pattern ng Panginoon. Ito lang ang susundin mo. Humble yourself. Magpakumbaba. Dahil tayo, wala tayong may pagmamalaki dito sa mundo. Lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Diba meron kang kanta? As a child, I can see what God was meant to be. For a child who God was born. To kneel and pray, diba? God has left me to the years. Maganda yung kanta na yun. Pinumpisan ko lang. Para magulipanin nyo. Dahil alam niyo yan. If God should choose, I could lose everything in a moment's time. All I have belongs to you. Anyway, all my silvers and my gold, lahat ng kayamanan ko, kung kukunin niya, okay. Sapagkat sa kanya nang galing ang lahat ng bagay. Pero gagawin ng Panginoon, tatambahan ka pa ng marami na hindi mo kayang bilangin ng pagpapala na ibibigay sa iyo. That is the Lord we are serving. Concerned siya sa iyo. Concerned siya sa bawat isa sa atin. Kinukumusta ka ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Kumusta na ang buhay mo ngayon? Hindi ka na lumalapit. I long to see you again. I long to hear your voice again. Pero anong ginagawa natin? Tama na lang po, nagsisimba lang na nakapabiling ko. Kung lang ba magagawa natin sa Panginoon? Tayo po ang nakakaalam kung ano pa ang gusto ng Panginoon na pangyari sa buhay natin sa kapanahon. At Diyos hindi nagbabago. Hindi nagmamali ang pag-ibig niya sa iyo. Palagi lang naghihintay ang Panginoon para sa atin. Balik tayo kung meron tayong pagkakamali. Huwag tayo manatili dyan. Go back to God. Balik tayo sa Panginoon. Para madama mong lagi kung gaano ka ka-importante sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Importante siya sa iyo. Mas importante ka sa Kanya. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. You are loved by God. Sabihin mo ka sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal tayo. Mahal na mahal tayo. At nagmamahalan tayo sa church na ito because we are serving God. Hindi lamang dahil sa presensya mo, darating ang time na ibabahagi mo ang magandang balita sa katabi mo, sa nakakasama mo, sa kaibigan mo, sa kasama mo o sa nagtatrabaho, sa iba na gustong makarinig ng kaligtasan ng Diyos. Hindi alam ng tao, ng maraming tao, na mayroong kaligtasan inaalok ng Diyos. Diba, pag pinanong mo yung iba, paano na, pag namatay ka, matutulog lang naman ako. Yun ang akala nila. Matutulog lang sila. Pero dalawa lang ang pumunta ng tao. Eternal life with the Lord Jesus Christ or damnation sa impyerno. Kaya habang may panahon pa, habang may nalalamig ang panahon sa buhay natin, ibahagi na natin ang magandang balita ng Panginoon na ibinigay sa atin. At katulad ng mga ginawa ng disipulo, ipasa naman natin ito sa iba. Huwag natin ipagpalit
sa kayamanan, ang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Binigay na yan sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa atin. Umaasa ang Panginoon na hindi siya mag-ibigo sa iyo. Mabibigo ba ang Panginoon sa iyo? Amen. Mabibigo ba ang Panginoon sa atin? Amen. So, tuwa tayo kahit na sa simple kapamaraanan. Tuwa tayo kahit na sa pinakamaliit na pagkakataon na masabi natin sa iba, mahal ka ng Diyos. Mapapangiti mo. At maaaring duntukan niya pa ng isa pang tanong. Paano? Pag ito sinabi, and then, i-open up the conversation, i-share mo yung kaligtasan. Na ito ang pupuntahan ng lahat ng tao. Dalawa lang. Sana maging bukas ang bawat puso. Pero, bago tayo magtungo, katulad ng ginawa ni Isaiah, nagpalinis muna siya sa Panginoon. I have always me because I have unclean lips. Marami ang bibig ko, marami ang katauhan ko, marami ang puso ko. Kaya kailangan humingi muna ako ng paglilinis ng Panginoon sa buhay ko. Pag nalinis na tayo, we have to pray. Lord, nakahanda na po ako. Nakahanda na po ako mag-share dito sa katabi ko. Maipasa ko sa kanya ang magandang balita na inulit. God is not looking ahead. Kung ano natapos mo, kung anong meron ka, kung ano alam mo. No! Pag sinabi mo, Lord, I am ready. Gano'n ang Panginoon sa buhay. Sabihin mo, miracle na, yes. Pagbibilangin mo ang Panginoon sa buhay mo. Na dahil hindi ka naghahatid ng magandang balita, na kung narinig mo ang mensahe na dalawa lang ang pupunta ng tao, pupunta na ako ngayon. Papaalam ko, kailangan maligtas ang kaibigan ko, ang kumari ko, ang kapatid ko, ang kamag-anak ko, kailangan nilang magkaroon ng kaligtasan na meron ako. Para hindi nila ako sumbatan. Pag dumating ang panahon na naroon sila, bakit hindi mo pinaalam yan sa amin? Nung nandiyan pa kami, bakit hindi mo yan sinabi sa amin? Gusto mo ba? I-first ka pa? Hindi natin pinaalam sa kanila na mayroong magandang plano ng Diyos, na mayroong magandang balita para maligtas sila. Hallelujah. Remember, kahit na ano pang pinagdadaanan natin, kasalanan o kabutihan, that God is always opening a hope and security for your life. Kung nakikita niya na meron ka pa rin pag-asa dahil buhay ka pa. Pagpatay na yung tao, may pag-asa pa ba? Kahit na suntukin mo yan, hindi na yung lalaman sa iyo. Wala na. Tapos na. Pag napatay na siya, tapos na. Hanggang ito na lang. Pero, di ba, nakikita naman natin, kahit na 1,000 simbahan ang manalangin para sa kanyang kamatayan, wala nang saysay ang mga ito. Kahit yung pinakamabangong bulak, ano ba yung pinakamabangong bulaklak? Meron ba? Parang wala, di ba? Pagita. Usual. Oh. Kahit na yung pinakamabangong bulaklak pa sa buong mundo, ang ilagay mo at ialay mo nung napatay siya. Wala na sa isa na. Kahit na 1,000 kandilang pinakamahalang ilagay mo nung wala na sa isa. Wala na. Ang importante sa kapanahon na ito, magpagamit tayo sa Panginoon habang may buhay pa tayo. Habang nandito pa tayo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binibigay sa atin ang mensahe ito para may magawa na tayo kasi binigyan ka ng talento. Bawat isang mananampalataya sa Panginoon ay merong talento. Sinasabi mo lang wala dahil ayaw mo kasing gawin. Meron ka. Ayaw mo lang gawin kaya sinasabi mo wala, hindi ako marunong. No! Marunong ka. Pag sinubukan mo, andi dyan at gagalaw ang banal na Espiritu para sa iyo. Lahat ay binigay na sa atin ng Panginoon. Kaalaman, kamutungan. Wala nang inilihim ang Panginoon kundi yung
rapture. Wala nang pagbabago. Wala nang inilihim ang Panginoon. Hindi ang kanyang muling pagbabalik. Pero sa kapanahon ng ito, nandito pa rin tayo para lumalim sa kanyang ating pansin, ang paggamit na tayo, hindi lamang yung paglinggo na nandito tayo tapos wala na tayong ginagawa. Magbigay tayo ng konting oras na makapaghayag sa iba. Madala natin yung mga hindi natin nakakasama, madala natin ulit sila sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang kinauukawa ng Panginoon sa kapanahon ng ito sa bawat isa sa atin. Ang muli, makapaglingkod tayo, maging masaya tayo, kung konti man yung pagkain natin, kung sama-sama tayo, nagkakasya ang lahat. Because there is always a miracle na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kagalingan, ano mang sakit at karamdaman, nasa iyo na yan, ibinigay na ng Panginoon ng kaalaman para ka gumaling. Nasa iyo na yan, hindi mo lang alam dahil hindi mo ginagamit pati. Binigay na sa iyo. Ang karunungan, kaalaman, nasa iyo na yan, gamitin mo, subukan mo, gamitin, at yan ay magmamanifest sa iyo. Nasa atin ang lahat. Kung yung buhay nga ng Panginoon, binigay na yung pangkukunting kailangan mo, hindi na binigay. Andiyan na yan. Everything was given to us by God. Ang gawin na lang natin, sumunod. And then, faith and obedience. Yan ang hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Katampatan, pananampalataya, at pagsunod. Ito ang hinihintay ng Panginoon para sa ating lahat. Sumunod na tayo habang may panahon pa. Sabi natin, time is running out. Marami nang nangyayari sa buhay ng tao sa kapanahon ng ito. Kaya, gumawa tayo, at ang ginawa natin yan ay magmamarka sa Panginoon. Gawa na tayo mga may panahon pa upang makakilos ng maayos at maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Gawin na natin. Gawin na natin ang kaya natin gawin. Bigay na natin yung konting oras para maghatid tayo na magandang balita. Puntahan daw natin sila. Next Sunday ay nagpaplano yung isang kasama namin sa mentoring, si Pastor Najib, together with his men, 10 sila na gusto magpunta rito para ipakita sa akin kung paano pinakamadaling mag-ministeryo. No? Halimbawa, magsasabit tayo sa barangay ng survey. Magsasabit tayo, magsasurvey tayo sa lugar na ito. Halimbawa, ilalagay natin kung ano survey, halimbawa, tubang basura, okay kung basa ito, takbo ng kapanahon na ngayon, may naglilinis mo ba ng barangay natin, meron bang ganito, meron ganyan. A-approve ba ito ng barangay? At pag na-approve na, pwede tayo umayo from here kung anong barangay ang pupuntahan natin. Dala-dala natin kung notes na pinirmahan ng barangay. Kaya kung makaka-attend po kayo, mag-attend kayo next Sunday, maaaring alam mo na sila makarating dito dahil kakapusin nila yung gawain mo sa kanila. Kung pwede mo na maka-attend ang bawat isa, lalo na po mga kabataan pa rin na maka-attend sila ng gawain katulad na darating sa linggo, magtuturo sila sa atin kung paano ginamit nila ito at naging very effective sa kanila. Po, isang invitasyon, iniimbita po namin kayong lahat na kung maaari ay maka-attend kayo ito. Magagamit ito po ang mapapag-aralan natin sa darating na kapanahon na ng paghahayo. So, dahil sa pagmamahal ng Diyos, i-close po natin ito na ang bawat isa sa atin, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit patuloy na tayong tinuturuan, patuloy niyang nais na madama mo kung gaano kanya mamahal. Gusto kanyang akapin. Gusto niyang tapikin ang balikan mo, pero umalay mo ka. Ganyan ka ang mahal mo. Kung tayo tuloy. Kung inakap tayo ng Diyos, akapin natin siya.
Huwag na ang Diyos na mapakinggan ka kung ano ang kwento mo para sa Kanya. Let us stand. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibigay po sa amin sa araw ko. Dalangin po namin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maging sa mga nasa Facebook Live. Napakaganda mo, Panginoon. Nakasisilaw ang iyong kanyang napakaliwanag ng iyong mga salita para sa amin upang kami gunap ng aming tungkulin. Salamat po na pinili mo kami noon pa man upang maging kaisa mo sa paghahasik na magandang balita dito sa mundo. Dito man lang sa ginagalawan namin, sa aming community, sa aming area, maging sa aming bansa, mapapurihan at mapasalamatan ka na makapaghasik kami ng magandang balita, maihasik at kaligayahan, Panginoon, na meron kami ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapala, sa iyo namin binibigay, lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo magsabi na, Amen! Red letter. Manalangin po natin ang pinapalagpanan. Father in heaven, we thank you that you bless the people within us as we receive the bread and the wine, representing His body and His blood. Maraming salamat po. Alam ito. In Jesus' name we pray. Amen.
Ang muling hakuna na ginalap ng Panginoon during this time together with His 12 disciples. Hindi nag-akala ang mga disipulo na yun ang magiging muling hakuna nila. Pero sa mga pagkakataong katulad dito, nire-remind tayo ng Panginoon at siya ang kasama natin sa kapanalan. Father in heaven, we thank you for the great privilege na ipinararamdam mo pa sa amin, Panginoon. Kung paano yung mga panahon kasama mo ang mga disipulo. Pero ngayon, kami po ang kasama. For I have received of the Lord the same night He was betrayed. Hallelujah. And delivered unto you that the Lord Jesus Christ, the same night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the manner also He took the cup. When He had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often you eat this bread and drink this cup, you do show the death, the Lord's death, till He comes. Amen. Blessed po ba tayo? Amen. Amen. So ngayon po, handa po natin yung ating kaloob para sa Diyos. Okay na po. Pag-pray po natin siya. Sige po, pag-pray po natin yung kaloob natin kay God. Father God, once again, salamat po Lord sa blessing spiritually, Lord, na tinanggap namin sa oras na ito. And then, Lord, yung oras na ito, Lord, bigyan mo back yung blessing na tinanggap mo sa amin, Lord. Nawa po, Lord, magamit ko ito na kaloob namin para sa lalawak na yung salita. And Lord, we pray, Lord, continue to bless us, Lord, sa aming words, sa aming pinagkakakitaan. Naman po, Lord, yung gagawa ng aming kamay, Lord, pagpalain niyo po. Salamat po, Lord. Stay with me. Back to you. Good measure, press down, shake it together, roll it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Yeah, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, roll it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord, give it love, give it faith, give it joy. Para sa announcement po, every Tuesday, may mentoring pong ginaganap dito sa ating Church with Bishop Edgar Popag po. 10 a.m. po, every Tuesday, yung gusto pong matuto, lumawang kaalaman nyo, pwede po tayong mag-join po dito. Every Wednesday naman po, isama po natin lagi ito sa prayer natin. Lalong-lalo na po yung mga nagpe-prayer team. Sama po natin ito, yung pagpunta nilang ng pastora natin sa police station every 2 p.m. Kasama niya po yung mga Wednesday group. Sama po natin sila sa prayer. Yun yung, di ba, nababanggit ni pastora, ilang daan na yung nakarinig ng salita ng Diyos. Sama po natin lagi sa prayer yun. Patuloy silang gabayan, tingigad, yung siyempre yung kalakasan, pagpunta nila doon, yung mga pangangailangan nila. Sama po natin lagi sa prayer yun. Tapos every Friday po, prayer and fasting at every second Saturday of the month,
At ang ating breaking of prayer and fasting, 11 a.m. po. Sabi nga po ni Ninang Juby, di ba? Okay lang na hindi po kayo nakapag-fast. Pwede pa rin po tayo umatin dito sa online. Sayang po kasi yung Word of God na maririnig natin doon. So, okay lang, kahit di po tayo nag-fasting, join pa rin po tayo. Kasi di ba yung iba may health condition o kung ano man yung sitwasyon natin, okay lang po. Pero join pa rin po tayo. Mamaya po, after ng service, may meeting po ang lahat ng area managers with Pastor Senya. Sino po yung mga area managers dito? So, may meeting po mamaya. Wala pong mawawala bigla. Okay. Tapos, ang Word of Life ay magkakaroon po ng music, symposium, arising. Yun po, sa music ministry po, maganda po siguro maka-attend po kayo dito. Baka may sigurado, may mga bago tayong matututunan o yung music ministry dito. June 12 po siya, alas 9 ng umaga at 9:01 Padre Paula Ermita, Manila, Pilar Vidal Colin Auditorium. May bayad pong 50 pesos. So yun po, music team, music ministry, take advantage po. Sigurado marami pong matututunan dito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Session. Inaanyayan ko lang po ang lahat na mag-seat na yung para sa ating session. Jesus, I decide to live a life that shouts in faith. Jesus, I decide to live a life that shouts in faith. Shouts in faith. Jesus, I decide to live a life that shouts in faith. Shouts in faith. Jesus, I decide to live a life that shouts in faith. 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 And I will shout in faith to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout in faith to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your greatness. As I live my life and shout in faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout in faith to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness as I live my life. Shout in faith. Shout in faith. Shout in faith. Shout in Tayo po ay manalangin. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. Dalangin mo po na tuwanggap ng bawat isa
ng maliwanag sa kanilang mga puso upang makapag-start ako ng gawain para sa iyo. Maraming salamat maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon. Kung anong pagpapala meron kami, ganang pagpapala rin po makarating sa kanila. Kaya Panginoon, sa araw na ito, pinadalangin po namin ang mga may karamdaman, ang mga may problema sa pananalapi, ang may problema ng silang relasyon, Panginoon. Dalangin po na mabubuo ang lahat dahil sa kapangyarihan mo sa pamamagitan ng Santo Espiritu ng Kaloob. Salamat po sa lahat ng biyaya. Binabalik po namin ng marahan sa iyo ang lahat ng pagpupuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi na Amen. God bless you.